Mapagpalang gabi po sa bawat sa atin. Welcome po sa ating prayer meeting ngayong gabi. Balikan po natin o reviewin natin yung tinuro sa atin ng ating mga pastor ngayong week na to. Ano po? Number 1 po, ito po yung tinuro ng ating mga pastor. Ano po? Bakit, number 1 po, bakit pinagpapala at pinagtatagumpay ng Diyos ang isang baguhan sa ministry? Kasi po lagi siyang nagtatanong sa Diyos kung ano ang gagawin. Number 2 po, sana sa fasting matuto rin tayong marinig yung correction ng Diyos sa atin. Amen po. Number 3 po, churches are not planted by angel but by missionaries, of which you and I are part. Amen po. Ito tutuloy ko lang po yung tinuro ni Pastor Ayan at ni Pastor Dayan. Sabi nga po dito, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall prevail against it. Amen po. Ito po yung Matthew chapter 16 verse 18. Ano po? At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Amen po. Sabi nga po, sa Revelation chapter 3 verse 7, walang makakapagsara ng anumang binuksan niya. Amen po. Walang makakapagsara sa anumang binuksan ng binuksan niya ng Panginoon. Amen po. Sabi nga po, nagtatanim lang tayo ngayon. Naghahasik lang tayo ng binhi ngayon. Kailangan nating magpagal para tayo ay maging ganap sa harapan ng Diyos. Amen po. Sabi nga po dito sa awit, chapter 126 verses 5 and 6, sabi nga, at tamnan natin ang luha, iiyak natin sa Panginoon bawat kaluluwa. Amen po. Silang tumatangis habang nagtatanim, hayaan mo nang mag-ani ng puspos ng kagalakan. Amen po. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nangis ng aawit ng may galak. Dalay aani pagbalik. Amen po. Pagbalik aani. Amen po. Ito po yung, sabi nga po dito, tamnan natin ang luha, yung bawat simbahan. Ayan po. Kung saan ka nakadeploy, tamnan mo lang ang luha yan. At dadating yung time na ikaw din ang aani ng maraming kaluluwa. Ayan po. Magnangis ka, iyakan mo yung simbahan na pinagkatiwala sa'yo. Amen po. At tuloy-tuloy, mag-travail ka, tuloy-tuloy lang sa pagtatravel. Dadating ang kaluluwa. Amen po. Dadami ang kaluluwa, dadami ang attender sa simbahan. Amen po. At marami pagkakatiwala, kasi mapagkatiwalaan ka lang ng isang simbahan, higit pa ang ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Amen po. Sabi nga po ni Pablo, rejoice always. Sabi nga po dito sa Philippians, Philippians chapter 4 verse 4, rejoice always. Amen po. Inuulit niya, maggalak kayong palagi. Bakit niya sinasabi yun? Na lagi, rejoice always. Kasi hindi po biro ang pagiging lingkod ng Diyos. Amen po. Dadaan ka sa mahirap, dadaan ka sa makipot na daan. Amen po. Dadaan ka sa maraming pagsubok, dadaan ka sa maraming pangit na sitwasyon. Kaya nga sabi lagi ni Pablo na rejoice always. Amen po. Ano man mga pagsubok na dadaan sa iyo, ang binibili niya, inuutos nga command nga na sumunod tayo, na lagi tayong mag-rejoice. Kahit na anong mangyari, kahit na anong pagsubok ang pagdaanan natin, lagi tayong magalak, lagi tayong mag-rejoice. Sa sitwasyong ito, hindi kailangan yung magpadala tayo sa problema at pagsubok. Lalo tayong nabibigatan Amen po. Pero kung sasamahan mo ng rejoice always, gagaang ito. Amen po, gagaang at lagi kang masaya, laging masaya. Ang kapalit nito, kagalakan. Amen po. Ito po si Brother Tutoy. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At muli po, praise the Lord po. Marami na naman po tayong natutunan itong nakaraang araw. At natuto po tayo
tinuruan po tayo ng mga pastor natin, natuto po tayong magtanong sa Lord, natuto po tayong sa pag-fasting ay matuto rin tayong marinig yung correction ng Lord, natuto po tayong about sa churches, angels and missionaries, at naunawaan din natin na hindi mga angels ang nagtatayo ng simbahan, kundi tayo mga misyonero. Basahin ko lang po itong Isaiah 65 verse 1 po. Sabi po nito, sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Dito po ay sinasabi ng Lord na ang Diyos po ay nakahanda pong tumugon sa bawat mga panalangin natin, at siya po ay handang tumulong sa bawat problema po natin. At alam nyo, ma-share ko lang po sa inyo, dito po sa amin sa Batangas ay marami po kaming pinagdaanan, mga iba't ibang problema tulad din po ninyo. Dito po, ma-share ko lang po yung mga pinagdaanan po namin noon. Naranasan po namin dito ang mawalan ng pastor ng halos 1 taon. Puro lang po kami mga elders. Naranasan po namin ipadlock yung simbahan dahil sa nadidelay po yung bayad. Naranasan po namin na magtayo ng simbahan at walang mga attenders hanggang sa magsara. Naranasan din po namin na muling magbukas ng simbahan after po na mag-down at advance. After po na mahakot yung mga gamit, ay bigla pong sasabihin ng may-ari, ay ayaw namin, di na po pwede, at ayaw namin, maingay kayo. Naranasan po namin yung mga iba't ibang mga problema, tulad din po ninyo. At dito po ay nagkaisa po kami, mga elders dito, at mga workers na manalangin. Dito po ay nagkaisa po kami, nagpray po kami sa loob halos ng 2 buwan, mula po alas 9 ng gabi, hanggang inaabot po tayo ng mga alas 5 po ng umaga. Halos 2 buwan po yung gano'n. Nagtatanong po kami, Sir, bakit gano'n? Maraming mga problema, maraming mga sitwasyon na ang hirap po ipaliwanag. Pero nandun po yung natutunan natin magtanong kung paano po magtanong sa Lord, mag-pray, seek natin ang Lord. At alam niyo po, after po ng mga 2 months na every Friday na 9 p.m. hanggang 5 a.m. na patuloy po na pananalangin, ay praise the Lord po, kasi ang Diyos po ay tumugon sa mga panalangin po natin. At dito po ay muli po ang Diyos po ay nagpadala ng mga pastor po natin at masisipag na worker pastor, at muli po nanumbalik po yung sigla ng gawain po dito sa Batangas. Ang mga pastor po na pinadala ito hindi na po masipag magtinda ng mga fundraising, kundi masipag po mag-soul win, maghanap ng church. At nakakabilis po kasi sa ngayon po ay meron na po tayong 7 simbahan dito sa Batangas. Ganun po katapat ang Lord. After po na magtanong, manalangin, ay binigay po ng Lord yung kasagutan at nagpadala siya ng manggagawa na napakasisipag. Nakakabless po sila kasi napakadami na po ng gawain dito sa Batangas. At sabi nga po ng Lord, sabi nasa natin, kung kayo ay lalapit sa akin, ay tutugunin ko kayo. Kung kayo kung isisik nyo ako, ay tutugunan, sasabihin ko sa inyo yung mga solusyon sa mga problema. Kaya patuloy po tayo na manalangin, dahil po ang ating pong pananalangin ay hindi po nasasayang. Ito po ay doon tayo nagkakaroon ng fellowship sa Lord, at yung bawat problema, kagaya po ng mga itinuro sa atin ng mga pastor natin, kailangan po natin magtanong, lalo na kung sa panahon po ng mga problema, at ang solusyon po ay nandyan lang. Ang Diyos po ay naghihintay lamang po sa atin para ibigay po yung kasagutan sa ating pong mga problema. At praise the Lord po, ito po ay natutunan natin at in-apply po natin, at hanggang sa magpadala po ang Lord ng kasagutan ng mga lingkod niya, mga pastor. Dati po wala kaming pastor dito, ngayon po praise the Lord, ang dami po namin pastor, napaka muhusay, sisipag, at nakaka-bless po sila. At ngayon po ay sobrang pinagpala po yung gawain dito sa Batangas, at ang dami pong mga attender, mga kabataan, ay nakaka-bless po. At magpatuloy lamang po tayo magpalakasan. Huwag po tayong panghihinaan kung wala pong
mga attender, magtanong po tayo, mag-seek po tayo. At ang Lord po ay nakahandang tumugon sa mga problema po natin. Andun po yung kasagutan at ipagkakaloob po ito ng Diyos sa atin at magpatuloy lang po tayo manalangin, magtanong na magtanong. At nakatitiyak po nandun po yung tagumpay sa bawat ministeryo na ipinagkatiwala po sa atin. At yun lamang po ang may babahagi ko sa inyo at narito po si Pastor Girlie po para po sa pagpapatuloy po. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Amin po. So, nawa po ang bawat isa po sa atin ay nasa maayos na kalagayan. Amin po. Ang in-share ko po sa inyo ay nasa bukas na po kayo sa atin sa Genesis chapter 24 verse 10 to 20. Medyo mahaba po. Ito basahin ko po sa inyo. Sabi po niya dito, naghanda ng 10 kamelyo ang alipin matapos nilang kalgahan ng maraming pangregalo. Naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirahan ni Nacor. Pagsabit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod sa tabi ng balong naroon ang mga kamelyo. Sa gayong oras tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh o Diyos ni Abraham, pagpalaan niyo po ninyo ang aking lakad, tuparin po ninyo ang aking pangako sa aking amo. Tatayo ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at painumin ko rin ng iyong mga kamelyo, yun na po sana ang babae inihanda ninyo para sa inyong alipin si Isaac. Sa gayon, malaman ko na tinupadan ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nacor, makapatid ni Abraham. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa bukal, pinuno ng kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin na sinabi, maaari bang makiinom? Aba, opo, sagot ng babae at inalalayan niya ang banga. Habang umiinom ang alipin, nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, painumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo. Sinali niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. Alam niyo po, ito po yung story na kung saan si Abraham po ay inutusan niya ang kanyang alagad na yung kanyang pong alipin na ihanap ng mapapangasawa si Isaac. At alam niyo po, ang sabi po dito sa verse 1 ay yung pinili po ni Abraham yung pinakamatanda niyang alipin. Sa totoo po, ay kung isipin po natin, ay medyo mahirap po yung mission na pinapagawa ni Abraham. Kasi ito po yung pinakamatanda na alipin niya. Ito po yung kanyang inutusan para ihanap ng mapapangasawa si Isaac. Ngayon, ang kabiling-bilin na po niya, wag mo ikukuha ng mapapangasawa si Isaac doon sa Kanaan. Ang sabi niya, ang pinakiusap niya, pumunta ka doon sa lugar ko, doon sa kinalakihan ko, at doon mo siya ihanap ng mapapangasawa. Alam niyo po, ito pong alipin na to, andun yung agam-agam sa kanya na siguro maaring paano ko magagawa itong mission na to na pinapagawa sa akin ng kanyang amo. Pero sabi nga po dito ay nung po siya ay gumayak na papunta doon sa Mesopotamia para po ihanap ng mapapangasawa si Isaac. Ang sabi po niya dito ay pagdating po niya doon, ano po ang ginawa ng alipin? Siya po ay nanalangin. Humingi siya ng guidance sa Panginoon. Kasi medyo mahirap po para sa kanya dahil una-una po dahil siya po ay matanda na. Napakahirap para sa kanya. Alam po, marami pong umiigib doon sa balon na yon. Ngayon pagdating po niya doon, pinaupo niya yung kanyang kamelyo para painumin yung mga kamelyo niya. Ngayon, nanalangin po siya ng ganito. Sabi po niya dito ay, Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Ngayon, nag-inquire siya, nagkonsulta siya sa Panginoon dahil marami nga pong babae ang umiigib doon sa balon na yon. At kung mali ang kanyang mapipili ay maapektuhan po yung mapapangasawa ni Isaac. Ngayon, ang kailangang mapili niya ay yung pinili ng Diyos para kay Isaac. Kaya nga po siya ay nagtanong. Siya po ay nagkonsulta sa Panginoon. At ang sabi niya, tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ngayon ang sabi niya, Panginoon, kung sino yung magpapainom sa akin at painumin din na aking mga kamelyo, nawa yun na po ang babaeng mapipili para kay Isaac. Ngayon, alam niyo po, ito nga po yung tinuro sa atin nito pong week na to na ang isa pong susi para po tayo ay pagpalain at para po tayo ay maging matagumpay ay dapat tayo po ay nagkukonsulta sa Panginoon.
Hindi po pwede na tayo po ay nagmi-ministry o tayo po ay naglilingkod sa Panginoon na hindi po tayo nagtatanong sa Panginoon. Kasi po, maaring pumalya yung ministeryo pinagkatiwala sa ng Panginoon. Maaring yung bawat desisyon mo ay magkamali. Kaya nga po alam niyo po, di ba, every last week po ng December, tayo po ay ni-require ng ating simbahan na tayo po ay mag-fasting. Kasi bakit gusto mong malaman kung ano yung plano ng Diyos sa'yo sa susunod na taon. Di ba ngayong December, lahat po tayo ay nag-fasting. Dahil tinatanong mo sa Diyos na, Lord, ano yung next sa ministry ko? Lord, ano yung next na gagawin ko? Lord, ano yung kailangan ko improve? Sabi nga po sa tinuro sa atin ng ating pastor ay kailangan hindi lang yung pinananalangan mo o marinig mo, kailangan marinig mo rin yung correction ng Panginoon sa bawat sa po sa atin. Kaya nga po, ito po yung kagandahan na tayo po dapat ay nagtatanong sa Panginoon. Kasi kung hindi po tayo magtatanong sa Panginoon, sa ating paglingkod sa Panginoon, ay tayo po ay papalya. Tayo po ay magiging failure. Kaya nga po, salamat po sa Panginoon kasi tayo po ay tinuturuan ng mga ganitong bagay na tinuturuan po tayo kung paano tayo lumakad ng tama sa ating paglingkod sa ating Panginoon. So dito po, binasa po natin yung servant o yung alipin po ni Abraham, hindi pa po natatapos ang kanyang panalangin, siya po ay dinignan ng Panginoon. Bakit? Kasi po, kinonsulta niya sa Panginoon yung kanyang task na gagawin. Ang nagtanong po niya sa Panginoon na, Lord, sino yung babae na pipiliin ko na mapapangasawa ng amo ko? At siya po ay dinig ng Panginoon. Kaya nga po, alam po natin na kung tayo po ay magkukonsulta, tayo po ay magtatanong sa Diyos, ay dinigin po tayo ng ating Panginoon. Kasi nga po, ayaw po natin na tayo ay malihis ng direksyon sa ating mga ministry, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ayaw po natin na tayo ay mawala doon sa perfectong kalooban ng Panginoon. Amen po. So yun lang po, tayo po ay mag-worship. Diyos, ako'y lumalapit sa'yo. Buong puso ako'y sumasamba sa'yo. Damihang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawan sa puso ko, ay makita ka, Jesus. Amang Diyos, ako'y lumalapit sa'yo. Buong puso, ako'y sumasamba sa'yo. Damhinang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawan sa puso ko, ay makita ka, Jesus. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka. Ikaw lamang, ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka. Ikaw lamang, ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Amang Diyos, ako'y lumalapit sa'yo. Buong puso, ako'y sumasamba sa'yo. Damhinang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo,
pangalan ng Panginoon Jesus, kami po ay napupulit at papasalamat, Lord. Lord, tunay nga, O Diyos, napabuti mo, Lord God. Lord, you never leave us nor forsake us, O Lord God. Lord, pinatunayan mo yan, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, sa mga oras na nililift up po namin, Lord God, ang aming mga leader, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God. Lord, na pagpalain mo po sila, Lord God. Patibayan po sila lakas kapangyarihan mo. Espiritu mo na sa kanila, Lord God. Upang malaman nila ang kadakilaan po na pagkatawag mo po sa kanila, Lord God. Lord, sa panguna po ng aming senior pastor boy, Lord God. Lord, pagpalain mo siya, Lord God. Pagpalain mo lahat ng hawakan ng kamay niya, Lord. Palawakin mo po, O Diyos, ang ministeryong pinagkatiwala mo po sa kanya, Lord God. Lord, ang dalangin namin, Lord God, nabantayan mo po ang kalusugan niya, Lord God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, Lord. Lord, patuloy na, Lord, na palakasin mo po siya, Lord God. Lord, sa araw-araw ng kanyang buhay, Lord God. Lord, manatili yung kagalakan sa puso niya, yung joy, Lord God. Lord, sa kabila ng pinagdadaanan niya, Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God. Lord, manatili sa puso niya yung kagalakan, yung joy, O Lord God. Lord, maging mga mahal niya sa buhay, ingatan mo, O Diyos. Lord, yung pamilya niya na nasa abroad, O Lord God, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, na patnubayan po sila, Lord God, ng banal mong spirito, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God. Lord, na double portion of anointing sa aming senior pastor boy, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord God, na Lord, palawakin mo pa po, O Diyos, yung ministeryo niya, Lord God, maging sa ibang bansa, Lord God. Lord, palawakin mo pa po, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, maging yung district pastor namin, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, na ingatan mo po sila, Lord God. Lord, lalo na po, Lord God, sa pag-outreach nila, pag-outreaches nila, Lord God, yung pagbibisita sa outreaches, Lord God, ingatan mo po sila, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, na matupad, O Lord, yung pinagagawa po sa kanila, Lord God, yung paghahanap, Lord God, ng simbahan, Lord God, 1,000 churches, Lord God, bawat district, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, na Lord, yung provision, Lord God, sa maraming bubuksang simbahan, Lord God. Lord, walang makakapagsara nito, Lord God, sa mga bubuksan mong simbahan, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Ang dalangin namin, Lord God, Lord, na matupad ang perfectong kalooban mo, ang plano mo sa bawat district namin, Lord God. Lord, salamat po, Diyos, maging sa mga pastor namin, sa mga workers namin, Lord God. Lord, ingatan mo po sila, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God. Lord, na alamin mo sila, Lord God, sa time na nanghihina sila. Lord, sa time na nalulungkot sila, Lord God. Lord, sa time na pinanghihinaan sila, Lord, palakasin mo sila, Lord. Lord, manatili sa kanila, the joy of the Lord is our strength, O Lord God. Yung joy, Lord God, Lord, na makakapagpalakas sa kanila, Lord God. Bigay mo sa kanila, Lord God. Maging, Lord God, Lord, yung mga fundraising, Lord God, Lord, dalangin namin, O Diyos. Lord, na katagumpayan, O Diyos, sa fundraising, Lord God. Sa bawat pastor, Lord God, bawat workers, Lord God. Lord, na pinagkatiwalaan mo, O Diyos, ng ganitong gawain, O Lord God. Lord, pagpalain mo lahat ng hawakan ng kamay nila, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God, sa katagumpayan ng bawat isa ng gawain mo, O Diyos, Lord God, na pinagkatiwala mo sa mga lingkod mo, O Diyos, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God, Lord, sa nalalapit naming camp, O Lord God, summer camp, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, na ikaw, Lord God, ang Lord, maggabay, Lord God, sa mga maghahanap, Lord God, sa mga pastor workers, Lord God, na maghahanap, Lord God, ng paggaganapan ng summer camp, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God, Lord, magbigay po ito ng capacity, Lord God, ng 1,000, Lord God, na campers, O Lord God, yung maluwang na capacity, Lord God, na campsite, O Lord God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na nagbibigay ng hadlang sa paghahanap ng simbahan, ng campsite, bitawan mo, maghahanap ng campsite. Sa pangalan ni Jesus, ikaw nagbibigay ng aberya, ikaw nagbibigay ng problema. Sa pangalan ni Jesus, nawasak ka namin, ano man yung
gawa mo, ano man yung plano mo sa hadlang sa paghanap ng campsite. Bitawan mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po. Ngayon pa lang po, nagde-declare na po kami, nagki-claim na po kami ng campsite, O Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord, pagpalain mo. Ang lugar na yun, O Diyos, O Lord God. Lord, ibigay mo sa aming senior pastor yung revelation, Lord God, kung saan po gaganapin, Lord God, ang nalalapit na summer camp, O Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God, sa katagumpayan, Lord God, Lord, yung maging Lord God, i-bless mo, Lord God, yung sasakyan, O Diyos, O Lord God, ng bawat outreaches, Lord God. Lord, yung sasakyan, Lord God, maging Lord Transpo, maging, O Lord God, yung Campi, Lord God, i-bless mo ito, O Diyos, O Lord God. Salamat po, Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God. Sa ilang namin na ingat, ibinibigyan ng taas ang pagpuli, pagsamang paggalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, patuloy po namin, O Diyos, tinataas namin ang bansang Pilipinas, O Lord God. Lord, Ikaw ang siyang nakakita ng kalagayan ng bansang Pilipinas. Lord, dalangin namin ang pagsama mo sa bansang Pilipinas, ang pag-iingat mo, O Diyos. Lord, nakikita mo yung kahirapan, yung kaguluhan. Lord, isaayos mo, Lord, transform mo yung bansang Pilipinas, Lord, sa maayos na Pilipinas, sa masaganang Pilipinas, Lord, ang dalangin namin, O Lord God. At dalangin namin, Lord, ang protection mo, Lord, sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, ikaw, Satanas, na nagpaplano ng mga kaguluhan sa bansang Pilipinas, binawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw, spirito ng trahedya, spirito ng bagyo, spirito ng lindol, spirito ng kaguluhan, banta, ng gera, binawasak ka namin sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, hindi ka namin pinahintulutan. At Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan sa bansang Pilipinas, ng magsaganang Pilipinas, Lord, padaluin mo, Lord, yung masagaan ng pagpapala sa bansang Pilipinas, O Lord God. Maayos na ekonomiya, O Lord God, ang ibigay mo sa bansang Pilipinas, O Lord God. At dalangin namin, O Diyos, ang patuloy, Lord, na pag-iingat mo sa bansang Pilipinas, O Lord God. Salamat, Lord, ngayon pa lamang, Lord, ay kiniklaim namin, Lord, yung kaayusan, yung katahimikan, kasaganaan sa bansang Pilipinas, Lord. Salamat po, Lord, sa kasaganaan ng bansang Pilipinas. At ganyan din naman, Lord, tinataas namin, O Diyos, ang aming gobyerno, Lord. Nakikita mo, Lord, yung sitwasyon ng gobyerno ito. Nandiyan yung kaguluhan, pagkakampi-kampi, pagkaawat-akotak. Dalangin namin, O Diyos, ang guidance mo, Lord, sa aming presidente, magmula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon ng gobyerno namin, Lord. Bigyan mo sila, Lord, ng maayos na pamumuno, Lord. Isaayos mo, Lord, yung aming gobyerno. Bigyan mo sila ng pusong mapagkumbaba, pusong tapat sa paglilingkod. At anumang kaguluhan, Lord, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw, Satanas, nagbibigay ng kaguluhan sa aming gobyerno. Hindi ka namin pinahintulutan sa gobyerno ito. Winawasak namin ang plano mo sa gobyerno ito. At Lord, nagpapakawala kami ng love, ng joy, ng peace sa aming gobyerno, Lord. I-guide mo, Lord. Bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Ang lahat ng namumuno, Lord God. Salamat, Lord, sa guidance na ibibigay mo, Lord, sa mga namumuno po sa aming gobyerno. At ganyan naman, Lord, tiyatas namin, Lord, yung aming araw-araw na Bible study sa Rema Fields. Patuloy, Lord, na pagpalain mo ang aming pong Bible study. Patuloy, Lord, na bigyan mo ng wisdom, knowledge, and understanding ng bawat na pastor na itatalaga mo sa araw-araw na Bible study. Bigyan mo sila, Lord, ng malawak, maayos na pagtuturo. At hayaan mo, Lord, na maranasan namin, Lord, yung salita mo, magrema sa bawat puso namin, yung bawat mensahe na ipagkakatiwala mo sa mga pastor namin. At patuloy, Lord, na pagpalain mo, Lord, ang aming Bible study sa araw-araw, Lord. Salamat, Lord. Maging, Lord, ang mga pastor namin, mga workers namin, Lord, nakita mo yung kalagayan nila. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo, Lord, na samahan, pagpalain ang bawat mga pastor and workers namin. Lord, yung mga workers namin na may mga karamdaman, Lord, tinataas namin sila sa iyo, Lord. Dalangin namin, O Diyos, ang kagalingan ng bawat mga lingkod mo na may mga karamdaman, nagpapakawala kami
ng kagalingan sa mga lingkod mo, Lord God. At yung mga pangailangan ni Lord, patuloy na i-provide mo, Lord, yung mga renta, yung mga water, electric bills, Lord, yung mga pang-araw-araw nilang pangailangan, pagkain, yung mga pamasahin nila, Lord, patuloy nga po, Lord, i-provide mo ang bawat pangailangan ng mga lingkod mo, Lord God. Salamat, Lord, sa patuloy na pagpapala mo sa mga lingkod mo, Lord God. Salamat po, Ama. Sa iyo po lang namin ang mabinabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakil at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Sige, hallelujah, Lord. Amin naman sa Panginoon Diyos. Yatasin po namin si Lord God na makasamahan po namin, Lord God, na nasa abroad. Lahat namin, Panginoon, na patuloy na ingatan mo sila, O Diyos, sa mga dako po sila naroon at maging ang mga pamilya na iniwan nila dito, Panginoon, sa Pilipinas ay ingatan niyo rin po, Panginoon. Lord, patuloy, O Diyos, na makasama po namin kung nasa abroad, Panginoon, ay pagpalain mo, Lord God, ang bawat hawakan ng lamakamay. Lord, i-remind niyo pa rin po sa lahat, Panginoon, yung purpose kung bakit sila naroon sa mga lugar na yun, O Diyos. Hindi sa lahat, Panginoon, Lord, magamit mo pa rin po sila, O Diyos. Lord, sa iyong kaharian, O God. Pagpalain mo, Lord God, ang mga trabaho, O Diyos. Lord, mangyari naman, Panginoon, ang kalooban mo sa kanila sa pangalan ni Jesus. Kaya din po, Ama, tiyatasin po namin si Lord God, yung mga under construction, yung mga simbahan, O Diyos, dito po sa local at maging sa abroad, Panginoon. Kailangan namin, O Diyos, na patuloy na malayak ng mga Panginoon sa mga simbahan na yan, O Diyos. Lord, alam namin na ang kalabang mo, Panginoon, ay hanggang international, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, Lord, i-ready mo ang mga lugar na yan, natatayaan ng mga simbahan mo, ng gawain mo, O Diyos. At nalahan din namin, Panginoon, na i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pinansyal na kakalanganin, Panginoon, sa mga simbahan, Panginoon. At Lord, kayo po ang magpadala ng mga manggagawa, Panginoon, sa mga simbahan. Ngayon pa lang, Lord, salamat sa mga gagamitin mo, Panginoon, ng mga future pastor, workers, elders, prayer warriors, and givers, O God. Lord, salamat po, O Diyos. Patulinakin na po namin, Lord God, yung 1,000 churches every visit, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos. At ang kalaban niyo pa rin po, Panginoon, na mangyari sa pangalan ni Jesus. At winawasak namin lahat ng gawa mo sa mga lugar na yan para hindi ba ito yung mga simbahan na yan. Kayo ng mga territorial spirit, winawasak namin kayo, pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan. Lisanin niyo ang mga lugar na yan. Sa pangalan ni Jesus, kayo ng power, of darkness, principalities, spirit in high places. Inutusan namin kayo na umalis sa lugar na yan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, nagpapakala kami, O Diyos, ng katagumpayan, Lord God, sa mga lugar na yan, Lord God. Lord, yung plano mo, yung purpose mo, Panginoon, na mangyari, O Diyos, sa mga lugar na yan, in the mighty name of Jesus. Thank you po, Ama. Yatasin po namin si Panginoon, aming Senior Pastor, O God. Lord, patuloy natin namin, O Diyos, yung kagalingan, yung healing, anointing, Panginoon, pinagkaloob niyo po kay Pastor Boy, Lord God. Hinihiling po namin, Ama, sa pangalan ng Lord, patuloy ingatan mo, Panginoon, ang kalusugan, Panginoon, ni Pastor Boy. Lord, i-ready mo ang aming pastor sa nalalapit ng camping na to, Lord God. Alam namin, O Diyos, na maganda yung gagawin mo, Lord God. Kaya, Lord, ngayon pa lang, Lord, i-ready mo, Panginoon, si Pastor Boy, O Diyos. Ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, yung double portion of your anointing, O God. Lord, sa araw-araw ng buhay niya, Panginoon, Lord, yung fresh anointing mo, Panginoon, ipatuloy ipagkaloob mo, Panginoon, sa aming Senior Pastor, O God. At Lord, i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan, O Diyos, ng aming Senior Pastor, Lord God, sa kanyang pag-outreach, Panginoon. Provide mo, Lord God, ang lahat ng mga pangangailangan niya, O Diyos. Lord, manatili, Panginoon, kay Pastor Boy, Lord God, yung kagalakan nagmumula sa iyo. Pagkaloob niyo po sa kanya yung wisdom, knowledge, understanding, Lord. I-guide mo, Panginoon, ang aming Senior Pastor sa lahat ng mga decision, Panginoon, na kanyang gagawin, O Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos. Lord, ganyan po, O Diyos, sa lahat ng mga prayer request, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, sa live nito, O Diyos, ikaw ang nakakalap, Lord God. Lord, yung mga minimitihin ng puso ng bawat isa, O Diyos. Yung kahilingan ng puso ng bawat isa, O Diyos. Dilangat ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, nakatagpoy mo, O Diyos, ang prayer request ng bawat isa, O Diyos. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, Lord, ano man ang hinamin sa Ama, ito pagkakalog mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, O Diyos. Kaya, Lord, ngayon pa lang, salamat, Lord God, sa kasagutan ng palangin ng bawat isa, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At Lord, ang kalooban niyo lang po, O Diyos, ang mangyari, O God. Salamat po, Ama. Ibinabli po namin sa pinakamataas sa pagpurin ng pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dito tayo ba mag-worship? Wala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin.
Diyos di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Ang naman sa Panginoon o Diyos, sulitan na pagkabuti mo o Diyos. Salamat sa pagsama mo sa amin, Lord God, sa gabi ito, Lord God, sa katagumpayan, Lord God, ng live ng prayer ito, Panginoon. Patuloy, O Diyos, anuman ang mga naipalang namin sa oras, Panginoon, alam namin, O Diyos, dito po ay binigyan man ng kasagutan, O Diyos. At patuloy, O Diyos, ito po ay sinesenyohan namin ng banal na dugo ng Panginoon Yesus, O God. Salamat po, Ama. Ibinabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsabat, pagdakila. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen.